Nawalan na ako ng gana sa karat, dala na rin siguro ng menopause ko. Pero nagbago lahat yun. Mula nang makilala ko si June, ang binata na boy ng mister ko. Itago mo ako sa pangalang Swed, 54 years old, may 5 anak at kasal. Kapag nagkakaedad pala ang babae, talagang nawawalan ng gana, no? Dala na rin ng tamad si mister mag first move. Si mister ay nasa 61 years old, kaya naman alam nyo na, talagang wala na ring hilig. Maaga nag-retired si Manoy. May maliit na business si mister at 4 na manggagawa. Gumagawa siya ng mga cabinet at drawers, pwede ding lamesa. Madalas na andun si mister sa shop niya, kaya uuwi lang dito yon pag sarado na ang shop. Ako naman ang pinagkakabalahan ko ay yung aking unang apo sa aking pangalawang anak. Sa hapon naman, pag wala lang masyadong init, ay pumapasyal kami ng apo ko sa shop ni mister. Kaya naman lalong tuwan-tuwa ang lolo pag nakikita niya ang apo niya. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko pero okay pa naman ang postura ko. Madami nagsasabi sa akin na sexy pa rin ako at wala sa itsura ko ang edad ko. Nakakapag-sexy short pa nga ako at sleeveless. Syempre, kailangan di pa rin tayo papahuli May boy si mister. Boy ang tawag namin sa kanya, pinakapalayaw niya. Hindi lang siya tumutulong-tulong sa shop, kundi runner din ni mister. Tagabili ng kailangan ni mister at madalas inuutusan niya sa palengke. Kumbaga pang all around. Si boy ay 23 years old, katamtaman ng tangkad at pangangatawan. Ang tindig, maganda. Maihahalin tulad ko kay Machete. Mahaba din kasi ang buhok neto na lagi nga lang nakapusod. Pag wala masyadong gawa si Boy, pinapapunta ni Mister sa bahay para tumulong-tulong maglinis sa bahay. Isang maaga, kumatok si Boy sa bahay at pinapapunta doon ng aking mister para utusan ko makapamalengke. Wala kasi magbabantay sa apo ko, kung kaya si Boy ang inutusan ni mister sa palengke. Dahil nga sa maaga pa naman, pinagkape ko muna ito. Sabi ko ay kumuha na lang ng tinapay sa pantry at may palaman din doon. Kumain muna siya habang nagdilista ako ng mga ipapabili ko sa kanya sa palengke. Bumalik ako ng kwarto at nagpalit ng damit dahil nakapantulog pa ako at manipis ang aking suot, bakat ang pasas ko. Inalis ko na ang aking damit at lumantad sa harap ng salamin ang aking kabuuan. Pinagmasdan ko ito at nasabi ko sa aking sarili na maganda pa naman ang katawan ko. May asim pa ako pero bakit malungkot na ang aking life? Binuksan ko ang cabinet at kumuha na ng damit at leggings. Pagkasara ko ay naanigan ko sa salamin na may nakasilip sa pinto at alam kong si Boy yon. Hindi ko pala masyado na isarado ang pinto ng kwarto. Kanina pa kaya siya nandun? Nakita niya kaya lahat? Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Boy na nakatingin sa akin. Siguro nga ay dala na rin ng pagkauhaw dahil sa katagalan ng walang dilig, kaya't bigla akong nadala. Nadala ako kay Boy. Kusang lumapit ako kay Boy at hinayaan kong siya ang unang magpasya ng susunod na mangyayari. Nagpaubaya ako sa pwedeng mangyayari. At nangyayari na nga. Nilapitan niya ako at hinalikan sa labi na para bang uhaw na uhaw. Nararamdaman kong ang mga kamay niya ay mabilis at mapusok na nagsigapangan sa aking katawan, papunta sa aking kifay. Para akong papel na biglang sinilaban at nadarang sa eksena na hindi ko kailanman panatitikman sa aking asawa.